Andrea's POV. Napakurap-kurap si Andrea. Pero sabi ni Ma'am Jackie, mas kakailangan daw ko dito ni Nathan kaya pinabalik na lang niya ako ulit dito. Dagdag pa na matandang babae. Hindi siya nakakibo. Para napatda mga paa niya sa kanitatayuan niya nang ma-realize na si Jackie nagpadala sa matandang katulong dito. So, mas may say pa pala si Jackie sa pamamalakad dito sa bahay kaysa sa kanya na asawa nito. Parang pinipiga ang puso niya sa kung ano-anong naiisip niya. Talagang wala man lang pagpapahalaga sa nararamdaman niya si Nathan. Sa bagay, ang gusto naman nito masaktan siya ng todo-todo kaya hindi man lamang siya nito nire-respeto. Bahagya pa siyang nagulat nang maramdaman ang pag-vibrate ng phone niya na nasa bulsa niya. Pagtingin niya nakita niyang tumatawag si Jackie. Wala siya sa mood kausapin to pero napipilitan na rin siyang sagutin ang tawag nito. Hello? Matabang na patabang ang tiling na sagot niya. Hello Andrea, kamusta naman ang serbisyo dyan ni Manang Sally? Sinasuggest ko kasi kay Nathan na kunin na lang niya si Sally since di ko naman kailangan ng stay-in may dito sa kondo ko. Masipag si Sally kaya pihado, magkakasundo kayo. At saka gustong gusto ni Nathan ang mga luto niya. Siya yung cook namin na nagsasama pa kami ni Nathan. Bahagya itong natigilan. I'm sorry Andrea, me and my big mouth. Paghingi nito ng pasensya sa kanya. It's okay. May mga bagay na mahirap burahin, lalo na kung mahaba rin naman ang pinagsamahan ninyo. Pero sana lang, sinabi mo man lang sa akin na may maid kang pababalikin dito sa bahay para di naman ako nabibigla. After all, ako pa rin naman ang asawa ni Nathan. Di na nakatiis na sabi niya rito. I'm sorry Andrea for being so insensitive. Mahinang sabi nito sa kanya. Bakit nga ba nawala sa isip ko na... Di na nito ituloy ang sasabihin. Sa halip, tumawa ng mapakla. Nathan's POV. Hindi pala nagustuhan ni Andrea yung pagpapadala ko kay Sally sa bahay ninyo. Sumbong kaagad ni Jackie sa akin nang puntahan ko siya nito sa opisina. Napaka-insensitive ko kasi. Nakalimutan ko may asawa ka na nga pala. Huwag mo na lang siyang pansinin. Tipid na sagot ko sa dalaga. Tsaka mo rin ibinalik ang doon sa binabasang documents. Bala kasi niyang bilhin muli ang property ng mga magulang niya sa Santa Teresita. Nang mamatay ang kanyang pamilya, binenta yun ni Mayor sa isang inchik at dinevelop iyong mall. Muli naalala niya si Mayor. Nasa ospital siya nang malagutan ito ng hininga. Ikinabigla pa nga nito nang magpakilala siya bilang survivor ng Santa Teresita Massacre 18 years ago. Nakita niyang pagkagimbal sa mga mata ng Mayor nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang mga magulang. Nag-iisa to sa kwarto noon dahil lumabas si Mrs. Baltazar para asikasuhin ang bill nito sa ospital. Tamang-tama naman dinalaw niya to. Di niya makakalimutan ang itsura ng mukha ni Mayor nang banggitin niya ito at kinuwento dito ang pangyayari sa Santa Teresita 18 taon na nakalilipas. Ako lang ang nakaligtas doon, Mayor. Too bad. Mukhang kukunin na kayo ng demonyo. Hindi ko na maiisa katuparan ng bala ko. Nakangisi pang sabi niya sa matanda. Bahagya pa nga niya itong tinakot ng kung may tatanggalin niya dito ang oxygen na nakakabit dito. Maya-maya para na itong inaatake kung kaya tinawag niya ang mga nurse. Wala pang 30 minutes, binawian na rin to ng buhay. Na hindi na inabot pa ni Mrs. Baltazar at ng mga anak nito. Hindi niya alam kung matutuwa nung i-declare ng doktor na patay na ang matandang alkalde. Ni hindi man lamang siya nag-enjoy sa pagpapahirap dito. Hey Nathan, dinig niyang sabi ni Jackie na mapansin malayong takbo ng utak niya. Saka lang siya muling napatingin dito. Bahagya pa itong natawa. Kanina pa ako salita ng salita. Mukhang layo naman para ng takbo ng utak mo. I'm sorry. Tumayo si Jackie sa inuupang bangko at lumapit sa kanya. Parang nananadya pang yumukod para ipakita sa kanya ang nasa harapan nito. Namula pa siya nang magtamang kanilang mga mata. Yes? Tila nanunuksong sabi ni Jackie. Tsaka hinila siya sa braso. Ang mabuti pa, mag-lunch na lamang tayo at kumakalam ng sigpura ko. Anong oras na ba? Andrea's POV. Hindi makapaniwala si Andrea na pinayagan ni Nathan ayusin ni Sally ang kwarto nito habang siya ay bawal makialam ng ayos niyon. Ngunit mas lalo nagpantig ang tenga niya nang malaman mula mismo sa maid na si Jackie raw ang nag-utos kay Nathan
Napapalitan nitong pagkakapwesto ng mga gamit nito. Kahit naman sinong asawa masasaktan sa sitwasyon niya. Hindi niya alam kung gaano kahabang pasensya niya, ngunit pakiramdam niya, malapit na rin niyang marating ang suktulan niyon. Kaya naman naisipan na lamang niyang lumabas ng bahay para makapag-unwind. Ang balak lang sana niya mag-mall, ngunit nang tumawag ang Kuya Danny niya para kamustahin siya, naisipan na lamang niyang bisitahin ng mga to sa Bulacan. Nagulat pa siya na madatnan doon si Gerald. Napag-alaman niya, madalas palang bumibisita doon ng binata para lang makipag-inuman sa Kuya Danny niya, since isang bayan lang naman ang pagitan ng tinitirahan ng mga to. Mabuti na lang pala't pumasyal ako dito sa kuya mo. Parehang tawag ko sa'yo, hindi mo malang sinasagot ang tawag ko. Sabi pa sa kanya ng binata. Huwag mong sabihing pinagbabawalan ka na ng asawa mong makipagkaibigan sa akin. Hindi naman sa ganun, medyo na busy lang ako, alam mo na, nag-a-adjust sa buhay may asawa. Tsaka iba na yung ngayon, hindi na ako single. Syempre dapat kong i-consider yung feelings ng asawa ko. Pilit ang mga ngiting binigay niya sa kaibigan. Yun naman talaga ang dapat na mangyari kapag may asawa ka na. Dapat ikino-consider mong feelings ng asawa mo. Pero sa case ni Nathan, mas gugustuhin nitong nasasaktan siya. Kung pwede nga lang maglabas ng sama na loob na nararamdaman niya eh. Pakiramdam niya sa sabog na talagang dibdib niya. Kaya na makita niyang red wine sa cabinet ng kapatid, kinuha niya yon at binuksan. Di siya mahilig uminom, pero ngayong araw na to, parang gusto niyang malasing. Bahala na si Batman. Sigurado ka bang di ka mapapagalitan ng asawa mo? Tumatawa pang tanong ng Kuya Danny niya sa kanya nang mapansing sunod-sunod ang sali niya ng alak sa kanyang baso. Okay naman sa mga kapatid niyang uminom siya as long as ang mga ito lang kanyuman niya. Naalala pa nga niya noon, madalas silang yayain ng Kuya Ken niya. Hindi kasi napapagalitan ng mga ito. Kapag siya ang kasama, palibasa alam ng mga magulang nilang hindi gagawa ng kalokohan ng mga to kapag nandun siya. Bahagya siyang napatawa na maalala ang kanyang pamilya. Niayaw siyang padapuan ng mga tasalamok. Pagkatapos, tinatrato lang siyang ganito ni Nathan. Para tuloy gusto niyang magwala. Hayaan mo sa Nathan, kuya. Busy yun sa trabaho niya. Tumatawang sagot niya sa kapatid. Ko? Sa tono ng pananalita mo, mukhang nagkaroon kayo ng tampuhan na. Matiim na tanong ng kapatid niya sa kanya. Hindi ha. Ang perfect kaya ng asawa ko. Gwapo, mayaman, matalino at mahal na mahal ako. Pagsisinungaling niya at saka tumawa ng malakas. Maya-maya ay tinignan niya si Gerald. Medyo umiikot ng palingin niya. Hindi siya sanay na umiinom ng marami. Kung ikaw kaya na pangasawa ko, masaya kaya ako ngayon? Malungkot na tanong niya rito. Kumunot ang noo ni Gerald. Bakit? Hindi ka ba masaya sa asawa mo? Napangisi siya. Sino namang may sabi sa'yo hindi ako masaya sa asawa ko? Mukha ba akong di masaya? Ani ang sinabayan pa ng malakas sa tawa. Ako ang pinakamasayang babae sa mundo ngayon. Ang swerte-swerte ko, alam mo ba yon? Nathan's POV. Nangunot ang noo ni Nathan nung tawagan siya ng Kuya Danny ni Andrea at ipaalam sa kanya na doon na raw magpapalipas ng gabi ang asawa sa bahay nito. Hindi siya pumayag kaya't sinundo na lamang niya ito. Sa lahat ng ayaw niya, yung basta-basta na lamang umaalis si Andrea nang hindi malang nagpapaalam sa kanya. Pinauwi na niya si Mang Roy dahil gabing-gabi na. Kailangan na nitong magpahinga. Hindi na buwabata pa si Mang Roy. Hindi na nito kaya makipagsabayan sa kanya. Siya na lamang ang sumundo kay Andrea. Dumilim pa ang mukha niya nang datan siya ni Gerald kainuman ni Danny. Si Andrea raw nasa guest room na at natutulog. Iritadong pinasok niya sa loob ng guest room si Andrea. Pupunta ba si Andrea dito para makipagtagpo kay Gerald? Alam niya super close ang dalawang yon. Kung hindi niya pinagbawalan si Andrea, marahil kahit sa bahay nila, pupuntahan ito ang babae. Kaya ba dito na lamang nagtatagpo ang mga to? Alam niya, kaibigan lang ang turing dito ni Andrea, ngunit naiinis pa rin siya na parang umaasa pa rin si Gerald dito kahit alam naman itong may asawa na to. Nagngalit ang kanyang mga bagang nang maamoy ang alak sa hininga ng asawa. Binuhat niya ito, walang imek na sinakay na sasakyan. Hindi na siya nagpaalam pa kay Danny nang takbohin niya ang kanyang kotse. Oh, hi, sweetie. Narinig pa niyang bati ni Andrea nang magmulat ng mga mata at namumungay na tumingin sa kanya. Am I just dreaming? Muli nitong ipinikit ang mga mata.
Hindi ka dapat basta-basta umaalis nang hindi nagpapaalam. Yamot na sabi niya rito. Bakit? Kung nagpaalam ba ako, papayagan mo ko? Tsaka nung naisipan mo, bakit mo ko sinundo? Sana hinayaan mo na lang ko doon kina Kuya Danny para malaya kayong magharutan ng Jackie mo. Ramdam niya ang selo sa tono ng pananalita ni Andrea. Naiinis siya at the same time, parang gusto niyang pakiramdam na nagsiselos to kay Jackie. Pero hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya tong magsalita na magsalita. Peste, akala mo nakakatawa ka? Mukha na akong sira sa'yo. Hindi ko na yata kayang magtiis. Parang gusto ko nang mag-file ng annulment para makalaya ka na. Para magsama na kayong muli ng Jackie mo. Total siya naman talagang mahal mo, hindi ba? Bahagya siyang napalingon dito. Sa palagay mo, papayagan ko magkahiwalay tayo? Ines na sabi niya rito. Nag-enjoy ka talagang makita ko nasasaktan. Tumawa to ng malakas. Once and for all, tapatin mo nga ako, ha, Nathan? Kahit minsan ba minahal mo ko? Napakurap-kurap siya. Para may gustong isigaw maliit na boses sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya yung lumabas sa bibig niya. Bahala ka. Kapag nawala ako sa buhay mo, tsaka mo lang siguro marirealize kung gaano ako kahalaga sa'yo. Walang babaeng magmamahal sa'yo nang kagaya ng nararamdaman ko para sa'yo, Nathan. Tandaan mo yan. Umaagos ang luhang sabi ni Andrea sa kanya. Tsaka nanahimik na to. Nang muli niya tong tingnan, naghihilig na to. Napapalo siya sa manubela. Nagagalit siya. Kung kanino hindi niya tiyak. Basta ang tiyak lang niya. Nasasaktan din siya sa nangyayaring to sa kanila ni Andrea. Andrea's POV. Hindi alam ni Andrea kung nananaginip lang siya. Ngunit maganda sa pakiramdam na buhat-buhat siya ni Nathan habang papasok sa kwarto. Namumungay ang kanyang mga mata na napangiti rito. Make love to me, Nathan. Halos paanas lang nasabi niya rito nang ilapag siya nito sa kama. Bahagya pang natigilan sa sinabi niyang lalaki. Kinawit niya mga braso sa balikat nito at tinagkan nito at saka mulitong tiningnan. Kuhanin mo akong muli kahit sa panaginip lang, sabi niyang nagsusumamo rito. Akala talaga niya panaginip lamang ang nangyayaring to. Muli niya tong hinagkan hanggang maramdaman niya tinutugo rito ang mga ginagawa niya. Mabilis siya nitong giniya sa kama at doon na nga nangyari ang lahat. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanya. Bakit parang di isang panaginip ang nagaganap ngayon sa kanila? Akmang sasaluhan na siya ni Nathan, ngunit inalis niya ang kamay nito na parang binibitin na tumayo siya sa harap ng kama at sumayaw ng napakaharot habang ini-imagine ang careless whisper na musika. Kung ito'y isa lamang panaginip, gusto niyang maging pinakamaganda tong panaginip niya. Peste, Andrea! Napapamurang sabi ni Nathan habang pinapanood siya. Na mga sandaling yon, pakiramdam niya, ibang tao siya. Nathan's POV. Peste, Andrea. Parang di niya na kayang basta na lamang panoorin si Andrea habang nagsasayaw ito sa harapan niya. Kung kaya tinila niya to palapit sa kanya at sinamalan nilang kanina pang gustong mangyari. Dinig na dinig sa buong kwarto ang malakas sa sigaw ni Andrea na lalo nagpa-excite sa kanya. Natapos na lang sila sa isang laban pero hindi pa siya tumigil at muling nagsalita. Nathan, sabi nitong nakatitig sa kanya. Ramdam niya ang pagmamahal sa mga mata ni Andrea habang titig na titig sa kanya. Sa bawat ginagawa niya napapasigaw ito. Maya-maya pa'y sabay nilang muling naabot ang sukdulan. Nakatatlo yata silang rounds bago siya tumayo at lumabas ng kwarto ni Andrea. Nagagalit na naman siya sa kanyang sarili pagkatapos itong kuhanin. Peste? Kinuskus niyang mabuti ang kanyang buong katawan. Pakiramdam niya pinagtaksila na naman niya ang kanyang pamilya sa ginawa niyang to. Nasa bunutan niya ang kanyang sarili, tsaka naiiyak na napaupo sa tapat ng shower. Andrea's POV. Isang napakagandang panaginip. Nakangiti pa si Andrea nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Nagtaka pa siya na magising siyang walang kahit anong saplot sa katawan kinabukasan. Tsaka lang niya na-realize na hindi pa naginip lamang ang namagitan sa kanila ni Nathan. Totoong nakipagsalo siya rito kagabi. Napakurap-kurap siya. Hanggang ngayon tila nararamdaman pa rin niya ang mga hagkan ni Nathan sa kanyang katawan. Nagiinit na naman siya na maalala kung anong kanyang ginawa. Pinamulahan siya ng mukha. Hindi pa naginip lang nagsayaw siya ng walang kahit ano sa katawan sa harapan nito. OMG!
Di niya akalain ganun siya kagilas kagabi na parang ang dami-dami niya ng karanasan. Masakit ang kanyang katawan at ang kanyang ulo nang bumangon siya. Pagtingin niya sa orasan, nagulat pa siya dahil alas 10 na pala ng umaga. Nagmamadali siyang naligo. Nasa opisina na si Nathan nang lumabas siya ng kwarto para mag-almusal. Tanghali pala kayo magising? Medyo naka-ismid pang pura ni Sally sa kanya. Maagang bumangon si Sir. Di na nga ginala yung almusal na inihanda ko eh. Sabi pa nito, tsaka kumunot ang noo. Di ko na naman layan nang umuwi kayo. Mukhang napasarap kayo sa pinuntahan ninyo ah. Mabuti pa tulungan man lang si Amy sa pagtutupi ng mga nilabhan. Nagtitimpi sa inis na sabi niya sa matanda. Para namang napahiya ito. Nagmamadali itong lumabas ng kusina. Bahagya pa siyang naka-ismed ng sundan to ng tingin. Pinabalik ba to ni Jackie para maging espiya nito? Nag-iingit-ngit ang kaloobang humigop siya ng kape.